Assalamualaikum, magandang araw sa lahat ng aking mga viewers. Kumusta po kayo? Kagabi pala mga sisi ay nag-storm po dito sa Pakistan, dito sa lugar namin at sa ibang lugar din ng Pakistan. So medyo din malakas yung sunstorm kagabi, kaya nag-close kami lahat ng bintana kahit napaka init. Oo, mainit na talaga siya mga sisi. So, ngayon nag-start na ang sunstorm. Buti na lang, kaninang mga madaling araw ay umulan siya. Hindi naman masyadong malakas ang ulan, pero kinaya niyang linisin yung mga alikabok na dala ng sunstorm. Kaya nung gumising ako ay nakita ko talaga na medyo basa na doon. Kaya ngayon ay nagtatahi ako sa order ng aking customer at dumating na pala yung anak ko. Ganyan po talaga siya pag dumating mga sisi ay nagmano po yan sa akin. Sinanay ko kasi yan sa Pilipinas pa. So, ito po ay order ng aking kabayan na bedsheet mga sisi tapos sofa cover at nag-order na rin siya ng TV cover at cabinet cover. Maraming beses na siya nag-order ng sofa cover, mga pangatlong beses na ito. Kaya naisipan niya ipamatching sa kanyang TV at yung nilalagyan niya sa TV, no? Parang may cabinet. So, gusto niyang may cover din iyon para maliwalas. Oo. Kasi dito kasi mga sisi ay napaka-importante na umaga at gabi ay maglilinis ka kasi kahit napaka-close ng bahay natin ay may mga alikabok talaga. Hindi po talaga iyan na maitatago natin. So, ayan mga sisi, naglinis na ako. Kinuha na ako na yung net. Nalagay ko sa bed kasi wala na lamok ngayon. Sa pag-init ang panahon talaga mga sisi is mawala talaga ang lamok. So, ayun, nagpalit na ako ng mga sofa cover, mga bedsheet. At naglinis na rin ako. Wala na pala dito yung kasambahay nilang isa kasi medyo hindi talaga maganda yung experience kapag may mga bagong kasambahay dito mga sisi. So, ayan mga sisi, nag-ready na rin ako sa mga prutas, tapos yung rice. Ganito talaga dito, ibababad mo muna yung rice, pati yung mga beans bago mo itulutuin. At ito naman ay nagpa-prepare yung asawa ko ng prutas. Ito po ay melon. Season po ng prutas dito is melon, watermelon, at strawberry. Yan po ang season ngayon ng mga prutas dito sa Pakistan. Next month ay mag-start na rin ang mangga mga sisi. Ang mangga po ay season end of May hanggang June until July, ganun. Oo, ang sarap po ng mangga dito sa Pakistan kung alam nyo lang. Ito naman ay melon, tapos maganda ito kapag minimix sa gulaman, no? Yun bang sa dessert ba, lagyan ng milk, tapos ice. Ito po, melon, masarap po iyan ay i-mix sa ganun. Pero dito kasi sa Pakistan ay nakahiligan kasi dito na kumain ng prutas na pure talaga, walang halo-halo. Black salt lang ang ilagay namin. So, ganito lang ang ginawa ko na slice kasi si Mr. na po ang mag-adjust kung hanggang saan niya kakainin iyan. Oo. So, ano lang dito, mura lang ang mga prutas, kaya napagkaugalian ng mga tao dito nakakain talaga. So, ito, ready na po siya. Ayan. Kagabi ito binili ni Mr. kaya malamig siya kasi nilagay ko sa fridge. Tapos, ito po, black salt. Ito talaga ang pamparis pag kumain ng prutas dito, ang black salt mga sisi. At iyan, pinakuluan ko na yung baka kasi bakang karne. At itong pat niya. Ayan mga sis, so ngayon pala mga sisi ay ibabahagi ko sa inyo kung wala ba talagang taxi dito sa Pakistan. Ano ba ang transportation pag pupunta ka dito? So actually mga sisi, dito po sa Pakistan, hindi po siya pareha sa Pilipinas na katulad nito ang aming bahay ay para siyang subdivision, no? Doon sa atin may mga kapag lalabas ka ng gate, may mga ano na, may mga tricycle, mga ganon, mga motor or
kung doon ka sa daan or sa kalsada ay maraming mga motor or mga tricycle, dito ay meron naman kapag nasa mga public market or nasa labas ka, kahit sa mga mall, no? Pero wala po siyang maano mo talaga na taxi, kasi dito talaga mostly is mag-upload ka po ng apps, Grab, at yan pong Grab ay ano po yan mga sisi, doon ka mag-upload at doon ka din mag-book kapag sumasakay ka. So doon pipili ka kung motor ang sasakyan mo or kotse or mga tricycle. Ang tawag yan dito is rickshaw. So mahirapan ka talaga sa labas kasi mostly sa iba talaga ay nagbo-book ng rider. At meron din, for example, pag pumunta ako ng supermarket, tapos motor lang dinala namin ni Mister. Tapos madami yung nabili namin, hindi kakayanin pag nagmotor. So, magbubook kami ng rider. O magbubook kami ng sasakyan para lahat ng ginogrossery ay ilagay doon. Sabi ko kay Mister, mayroon namang rickshaw, yung parang motorcycle ba, bakit kailangan niya pang magbook? Yun pala, mahal pala yung hinihingi nila. So, makasulit ka kung mag-book ka ng rider at mabilis lang po siya. Kaya talaga, pag first time mo pa dito, ay hindi mo talaga alam kung ano yung pasikot-sikot, kung ano dapat gawin. Kaya, ang una mong gawin ay mag-upload ka lang ng apps, Yango or Grab. Meron yan doon. Or InDrive. Tatlo kasi yan. Tatlong apps. InDrive, Grab, at Yango. Ilagay ko lang po sa comment section kung may nagtatanong po. Yun lang. Tapos, kung hindi ka marunong mag-book ng rider, ay pwede kang magtanong sa mga lokal dito, sa pamilya ng asawa mo, sa kaibigan mo. Kahit dito sa mga lokal, marunong yan sila. At ayun ang mga sisi. Dito talaga sa Pakistan, marami na rin akong mga nakilala na mga may asawa na Pakistani. Yung iba nga, tag 30 plus years dito nakatira, no? Mega shoutout pala kay Sis Ayesha Tariq. Isa rin po siyang vlogger na namumuhay doon sa northern area. Tapos matagal na siya dito sa Pakistan mga sisi. May 3 anak siya. Matanda na rin si ate. So alam nyo mga sisi, pagdating ko dito sa Pakistan, hindi ko talaga expect na ang dami pala naming nakapag-asawa ng Pakistani. Malaki na yung mga anak nila. Kaya hindi mo talaga maisip na kahit saan sa mundo mayroon talaga mga Pilipina na nakapag-asawa ng ibang mga lahi, kahit sa Bangladesh, kahit sa Nepal, marami tayong mga kabayan doon, 'di ba? Ang iba nagba-vlog. Tapos India, no, ayun, 'di ba? Actually nga mayroong nag-order sa akin ng kurtina from India. Kaso lang, sabi ko sa kanya, Sisi, hindi pwede na mag-deliver dito sa Pakistan papuntang India. Oo, marami kasing maraming mga wala talaga kahit anong saang courier pang international, pero ayaw ni Mister kasi daw na maraming mga busisi ba. Kaya hinindian ko na lang siya. Nagustuhan niya yung kurtina ko. Hindi ko alam na Indian pa yung asawa niya, akala ko Pakistani. So, ayun ang mga sisi. Dito kasi mas maganda talaga kung gusto mong mag-settle dito at gusto mong mamuhay dito sa Pakistan, ay tatanungin mo talaga yung partner mo. Tatanungin mo, huwag kang mag-alinlangan. Kasi kahit na nasa village siya, kahit hindi masyadong malaki yung bahay, at least ang una mong itatanong about sa tubig, kung ang tubig ba nila is permanent, yung kuryente. Mostly kasi sa may kaya sa village ay gumagamit sila ng solar para walang problema sa kuryente. Yung kapatid ni Mr. solar yung gamit nila kasi may paaralan may mga estudyante. So matagal na silang nagamit ng solar kasi yung kapatid ni Mr. ay nag-i-install sila ng solar din kung gusto magpa-install. Malayo sila dito, 4 hours yung biyahe. Yung nasali ko sa vlog dati, walang problema, pati tubig, may deep well sila, mayroon silang sariling tubig.
So, hindi sila umaasa sa government kasi minsan talaga nauubusan. Tapos dito mayroon ring gas na sa ano lang, sa hose na galing sa government, pero mayroon ding time na nag-o-off siya. So, dito sa community namin, yung gas dito is ang gamit namin ay cylinder. Yung bang pareho sa atin, LPG, ba, gas ba? So, anytime kapag kailangan na namin maubusan ba, so bibili kami kasi dati doon sa lumang bahay ay ano iyon, gumagamit kami ng government gas. Pag alas 8 to alas 9 wala ng gas. Oo, off na iyan. Tapos pag pareho ngayon, mga Pilipina nagpo-post na bigla na lang na off yung gas kasi nga alam niyo na crisis tayo sa gas ngayon, di ba? Pero dati talaga hindi pa yung crisis sa gas. Ay naglimit talaga sila. 8:30, wala na, kailangan mo talaga magluto. Pag gutom ka, gusto mong magluto, wala nang gas, basta alas 9 na. Umaga na naman yan babalik. Oo, babalik siya like 5:30 to 6, ganyan. So, magagamit lang. Ganon po talaga dito sa Pakistan, mga sisi. So, kailangan talaga kapag gusto mong magsitol, ay titingnan mo yung lugar. Wala namang problema kung sa bundok kayo. Basta itanong mo lang sa asawa mo kung maka-provide ba siya ng aircon. Oo. Wag tayong OA kasi alam nyo, dito kapag extreme hot, kapag summer, walang aircon tapos kahit sabihin mo na mahirap tayo galing sa Pilipinas, iba ang init dito sa Pakistan. Para siyang nanunuot sa buto. Kapag winter din, parang nanunuot sa buto. Iba yung summer nila dito. Kasi sa atin, pwede walang AC, basta may electric fan, magpaypay ka lang dyan, magsuot ka na lang dyan ng sleeveless. Dito kasi hindi pwede, mga sisi. Kahit maghubad ka pa sa loob ng bahay or sa kwarto, parang ang lagkit ng init. Mag-humid pa iyan, lalo na pag July. Ngayon nga, mainit na eh. Oo, hindi ko expect na ang aga ng init. Super init na sa labas. Kaya mararamdaman mo na yung init sa loob ng kwarto. Ganun talaga. Kaya kapag walang aircon, mahirapan ka talaga. Basta first time mo. Hindi ka makatulog ng maayos. Oo. So, ang ginagawa namin dito sa bahay, kami ni Mister, kasi si Mister ang nagdala ng budget, ay may cooler kami. Oo, may cooler. Yung cooler, mostly sa mga tao dito may cooler talaga at stand fan yung pinapakita ko sa video. Ang laki nun, ang tagal na nun. Ang stand fan na iyon, kahit matumba pa siya, hindi masisira. Hindi katulad sa atin na kapag matumba, wala na, sira na. Yun, grabe ang tagal nun, napaka-warranty, ang laki pa. Yun, gagamit ka ng ganun. Sa ngayon, okay pa iyan. Pero pag July, hindi na cool ang nilalabas niya na hangin, mainit na. Lalo na kapag nasa taas ka, kagaya namin sa second floor. Kapag mga afternoon, grabe ng init niyan. So, yung hangin na ibibigay sa ceiling fan ay hindi malamig. Ano na siya, mainit, parang apoy na. Kaya napaka-importante na may aircon talaga. Mostly sa mga bahay dito ay may aircon. Kapag gusto mo talagang mag-budget, ang ginagawa sa buong pamilya ay sa hallway or sa sala ba, ginawa doong aircon, tapos maraming mga bed na para siyang ang bed nila ang daming nilagay. Oo. Para budget sa kuryente. So lahat doon matutulog kapag masyado nang mainit, para mag-aircon na doon. Kaya yun, isa din yung option na makabudget ka sa aircon. Dito kasi sa baba, dalawa yung aircon doon. Tapos hindi kakayanin kasi may sakit sa baba. So doon mag-aircon 24 hours talaga. Kapag dito naman sa amin, pag July na, si Mister hindi yan makayanan kasi may sakit sa puso. So mag-i-easy iyan. Tapos ako maglilikramo ako kasi malamig na sa madaling araw. Kaya sabi ko sa kanya, i-off niya. Oo, hindi ako masyadong mahilig sa malamig. Basta sa akin lang, hindi din mainit masyado. Kaya
ano talaga, minsan sinasabi ko sa kanya, pupunta ka lang doon sa baba para, kasi mano siya sa lamig eh. Hindi kakayanin niya kapag palaging mainit. Iba kapag may sakit ka na, may nararamdaman ka na. Okay, lalo na kung high blood ka, tapos ang init ng panahon, wala na, high blood ka dyan. Aakyat na yung dugo mo. Kaya, kapag bago ka pa lang dito sa Pakistan, ang una mo talagang itanong sa nobyo mo or sa asawa mo, ang mga bagay na ito. Kung may solar ba sila? Kasi kapag may solar at may AC, walang problema iyan. Kasi isang bayad lang yan ng solar. Katulad ng ibang kapitbahay dito, kapag blackout, may solar sila. Katulad sa anak ni Mister, yung bagong bahay nila, full solar talaga. Nung bumalik sila sa ibang bansa, pinarentahan nila. Ang mura lang ng renta, tapos free kuryente na kasi solar. Kahit 24 hours pa yung mag-AC, walang problema. O diba? Kaya kami dito, hindi solar ang gamit namin. Kaya kailangan talaga mag-budget sa kuryente. Kahit pa gaano ka kayaman or kung masyado kang maano sa pera, maubos talaga yan. Dito, binabudget lahat kasi may sakit yung asawa ko. Every month talaga. Kailangan wise ka talaga mag-budget. Oo, si Mr. mo ang budget niyan. Siya masakit ang ulo ang budget yan. Basta ako, magluluto lang ako. O, ganun lang. Kaya makasurvive ka sa init dito kapag sa loob ng bahay o lalo na pag maliligo ka sa gabi. Maliligo ka sa gabi or mag-sleeveless ka matulog kasi malagkit. Kahit mag-easy ka pa, mas maganda talaga na mag-sleeveless ka para makatulog ka ng maayos. Hindi ka makatulog ng maayos kapag sobrang init, mga sisi. Grabe. Alam mo yun, pag lumabas ka, lalo na kapag July, parang kang nasa loob ng oven talaga. Oo, kung walang AC, wala kang tulog, iyak ka ng iyak dyan. Kaya, pag-isipan talagang mabuti kung paano kayo mamuhay dito or magsettle sa Pakistan. Walang ue-ue, walang emi-emi. Ganyan po ang realidad dito. Tapos, kung wala kang mga pasilidad na ganyan, iiyak ka, mahirapan ka dyan. Wala naman problema kung masanay ka. Ganon talaga. Kaya mayroong ibang mga Pilipina na nakipagrelasyon din katulad sa lahi dito Pakistan na sa ibang bansa. Sus Diyos ko, yung iba sila rin yung gagastos. Nasa inyo iyan kasi ang pinaka talaga red flag na makita mo sa lalaki is yung ikaw yung na-provide. Kasi kapag mag-asawa na kayo, hindi yan mahihinto. Madagdagan pa yung stress mo. Lalo na kung may anak kayo, mahirapan ka talaga. Kaya kung ganyan lang kasing lalaki na ikaw ang mag-provide, tapos mag-aasawa pa pagdating dito, gawin ka na namang pangalawang asawa. Huwag ka nang magpadagdag sa sakit ng ulo. Ang hirap ng ganun. Kaya dito talaga sa Pakistan, kung mayroon ka talagang pera, maganda yung buhay mo. Oo, mayroon kang pera. Walang problema. Mamuhay ka ng maganda dito sa lugar. Yun bang maganda talaga. Yun bang 24 hours may easy ka kapag summer. Tapos unlimited grocery. Mayroong mga taong ganyan dito. Tapos ang ganda pa ng lugar nila. Ang linis. Walang problema sa kuryente. Wala po problema lahat. Ayan talaga. Marami ding mga Pilipina na nakapamumuhay ng ganyan. Kaso lang, napaka-private nila ng mga tao. Pag Pakistani Muslim kasi yung asawa mo, mostly is napaka-private talaga. Kaya, yung mga nakilala ninyo na mga Pakistani na sabi ninyo mabaho, madugyot, yan yun silang nakilala ninyo na dyan sa ibang bansa na mga laborer or mga hindi sanay sa mga hygiene. Oo. O syempre, Pilipina ka, wag ka namang papatol sa ganyan kasi maarte ka eh. Oo. Kapag ang Pakistani ay asawa is Pilipina, automatic na hindi yan mabaho. Oo, alam mo naman na tayong mga Pilipina napakasensitibo natin sa mga baho-baho na ganyan, di ba? Kaya wag ka masyadong mag-judgment talaga.
Oh, ganyan lang po. So, ngayon po talaga dito ay kapag afternoon na, ang hirap pong lumabas kasi mainit talaga. Oo. Kaya mostly sa ibang tao dito ay nasa loob lang ng bahay kapag mainit at winter. Ganon talaga mga sisi. Kaya pero yung sa northern area, malamig pa ngayon. Kahit nga sobrang summer dito, sa northern area is malamig talaga. Maganda ngayon ang klima doon sa northern. Ako kasi sa Lahore eh. Kaya mainit na dito mga sisi. Kaya yun lang po ang masishare ko sa inyo mga sisi. Mag-ingat kayo lagi. At mag-comment lang po kayo kung saan po kayo ngayong bansa nga nakapanood sa aking video. Mega mega shoutout po sa inyo. Alhafiz.